Hey, God's morning mga kapatid. Ito po ay isang mapagpalang umaga ulit sa ating lahat. Bagamat maulan, no? Tayo po ay, ngayon po ay araw ng Tuesday, October 14, 2025. At sa ating pong pagpapatuloy dito sa ating daily devotion, tayo naman ay tutungo sa aklat ng Romans 1 verse 17. At pamagatan po natin itong living by faith, no? The heart of the gospel. At sa ating pagpapatuloy, tayo po ay muli sasamahan at pangunahan ng aking partner para sa pagbabasa ng talatang ito at tayo pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa mga taga-Roma 1 verse 17. Sapagkat ipinakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Tayo po ay manalangin. O Lord, hallelujah. O Lord, maraming salamat po, Panginoon. Tinataas ka po namin sa pinakamataas na kalagayan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na patnubay na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa kalakasan ng katawan, Lord, at sa knowledge at wisdom na ipagkakaloob mo ngayon. Ngayong araw na ito, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, nawa ito ay aming mabuksan ng aming puso't isipan, nang sa ganun ay lubusan namin itong maunawaan at amin itong maging sandata, Panginoon, sa gawa ng kaaway. Panginoon, patuloy mo po kaming gabayan at bigyan niyo po kami ng courage upang ibahagi rin sa iba ang aming mga natututunan dito sa aming mga pinag-aaralan ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagsama ng iyong Holy Spirit sa amin sa umagang ito, Panginoon. At ang lahat po ng aming matututunan at aming ipinapanalangin po lahat ng ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, purihin natin Panginoon Diyos at muli isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At pagwanagin lang natin. Yan. Okay. Dito po sa ating talatang ito, mula po sa aklat ng Roma, ay alam naman po natin ito isinulat ni Apostol Pablo, no, sa mga Kristiyano doon sa lugar na yon, na nung panahong iyon ay meron tension, no? At ang tension ho doon ay sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga hindi Hudyo, o tinatawag nating Hentil o Griego, no? Parehas na Kristiyano, pero hindi may tension, meron nung hindi pagkakasunduan. Kaya dito naging peacemaker ang ating butihing apostol, no? At dito nakita natin na gusto niya na ipakita sa kanila, no, na ang kaligtasan ay para sa lahat. No, sa lahat, no, maging Hudyo man o Griego, no. At ito ay matatanggap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Yun lang yung daan, no. Yun lang ang paraan, no. Hindi ganun kahirap, ho. At yun po yun, ang ating Panginoong Jesucristo, si Jesus, no, sabi nga. At sa unang bahagi nito, dun sa Roma, ng talatang ito, ng kabanatang ito, no, o na scripture na ito, dun po sa Romans, ay pinaliwanag po ni Apostol Pablo na ang lahat ng tao ay nagkakasala, o sabihin natin nagkasala, no, at nangangailangan
ng katarungan ng Diyos. No? At sabi nga ay walang sino man ang makakapagligtas sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kautusan. No? Kaya nga, bago yung 17, merong 16. Sige po, tunghayan po muna natin yun sa verse 16. Romans 1, verse 16. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa. Sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. Okay. So, yan po yung paliwanag doon ni Apostol Pablo. At doon po sa binasa natin kaninang talata, doon sa verse 17, no, ay nagpapaliwanag kung paano gumagana ang kaligtasan ito. Basa natin yung kanina. At itong Romans 17 ay naglalaman. No? Ito po ay naglalaman po ng sipi sa lumang tipan. Balikan lamang po natin yung sinabi ni Habakkuk 2, doon sa Habakkuk 2 verse 4. Ito ang mensahe. Ang hambog ay nabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Amen. Kaya nga po, isang paalala, no? Hindi ho natin dapat ipagyabang na mayroong halong sabi nga, pang-alipusta sa mga tao o sa sino man. No? Maging siya man ay bago o matagal na sa pananampalataya. No? Hindi ho. No? O hindi mananampalataya. Dito po sa Habakkuk, no, sa binasang yon, no, ang propeta ay nagtatanong sa Diyos kung bakit tila nagtatagumpay ang kasamaan, ano ho. At kaya doon ay sumagot, no, ang Diyos, no, na matuwid, sabi nga na ang mga matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Ginamit po dito ni Apostol Pablo ang siping ito upang ipakita ang pananampalataya at palaging, sabi nga ay naging susi. O ano ba yung susi? Kundi ang sabi lagi dito nating buting apostol ay ang relasyon sa ating Panginoon Diyos. O relasyon ng tao sa Diyos mula pa noon. Kaya nga po dito sa Romans 1 verse 17, ang ating buting apostol ay hindi lamang, sabi nga ay tinugunan yung tanong din ni Habakkuk na yun, no? Kundi ipinaunawa sa atin, no, na ang kailangan po ng bawat isa ay pananampalataya. At yan po ang ini-encourage sa atin na tayo po ay manampalataya sa Panginoon. Ito ay isang pahayag tungkol sa kung paano, no, ginawang posible ng Diyos ang kaligtasan para sa lahat sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Isang simple, isang mabisa, at abot ng lahat. Sabi nga, ito ay, sabi nga ay, kahit bata, maaabot no? Maniwala ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka. Yan po, manampalataya, sumunod ka, no? Maliligtas ka. Pero, ayon nga doon sa Bible study namin, no? Ilang bilyon na yung tao, no? Pero ilan lang yung mananampalataya. Ganun ho. Kaya kung makikita natin kung bakit ang reaksyon ng mundo o ang reaksyon ng paligid natin ay ganun kasama. Dahil mas lamang ang naniniwala, nananampalataya, no? Mas lamang po ang hindi mas lamang ang hindi nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po sa ating pag-unawa, nawa ang talatang ito ay magbigay po sa atin ng conviction o kasigasigan, upang patuloy tayong magpalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga, living by faith, the heart of the gospel. Ilagay natin sa ating puso. Sabi nga ay maging seryoso tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. Maging seryoso tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos.
Kaya nga po dito, basahin ko lang sa Amplified Version, sabi ng ating talata ngayon, no? Na nabasa na rin kanina sa MBB version. Sabi naman sa Amplified Version, sabi daw, for the gospel, the righteousness of God is revealed. No? Past tense po yung sinabi doon. Sabi niya, both springing from faith and leading to faith. Sabi nga, from faith to faith. No? Sabi nga, disclose in a way that awakens more faith. Kaya ang gusto ng Panginoon, lumaki ating pananampalataya. Sabi nga, as it is written and forever remains written, the just and the upright shall live by faith. No, yan po yung na-quote doon sa Habakkuk 2 verse 4. Sabi nga, this means, ibig sabihin po nito, that God's righteousness or yung katarungan na sinasabi po dito is shown, pinapakita po to us the true, the good news, no? Sa pamamagitan ng mabuting balita. At yan po ay ang Biblia. Ang salita ng Panginoon Diyos. At ang katarungang ito ay nagmumula sa pananampalataya. At sabi nga, and leads more faith. I-break down po natin. Doon sa unang bahagi, sabi niya noon, righteousness of God o yung katarungan ng Diyos. No. Kapatid, this is about yung ating sariling katarungan. Ito po yung sinasabi dito, ang sinasabi po dito na ating Panginoon Diyos ay yung katarungan mismo ng Diyos. Sa ating buhay, malimit nagtatanong tayo, Lord, bakit nangyari ito? Instead na tanongin natin, Lord, anong dapat kong gawin? Kasi kung tayo namumuhay sa Panginoon, dapat siya ang nangunguna sa atin. Hindi tayo. We surrender it to God and allow God kung ano ang kanyang gagawin sa buhay natin. Meaning to say, yung ating desisyon, yung ating salita, yung ating pagkilos, ibasa natin sa Kanya. Sabi nga, it's God making us right with Him. Iayon natin yung patnubay ng Diyos sa atin. Not us trying to be good enough on our own. Sabi nga, tayo po mananampalataya. We, born again Christian, no? At ang pananampalatayang ito, tayo po ay naniniwala that we can earn God's favor. Hindi po natin yan kayang bilhin, pagpaguran. Ang pabor ng Panginoon Diyos, available na. Nandyan na. We just need to take it. We just need to, sabi nga, kailangan na lang nating kunin, hawakan, panampalatayaan, at sabi nga ay sundin. The more we trust God, the more we see His righteousness. Kaya nga sabi doon sa sunod na talata, faith, from faith to faith. Sabi doon, di ba? At itong faith na ito is only through faith in Jesus Christ can we be righteous. Sabi nga, it starts with faith, no? And grows with faith. Kung tayo nananampalataya, sinimulan natin ito ng pananampalataya, siguradong lalago ka sa pananampalataya. Kaya nga nakabase ang lahat sa pananampalataya natin. O parang ganito lang. Pupunta ako sa isang lugar, no? Bakit? Kasi ito po sinasabi sa akin ng Panginoon. Okay. So, yan pa yung pananampalataya. Hindi po ko pababayaan, iwan ng Panginoon, no? At habang naglalakad ka, ang dami mong naranasan. Tayo ko na. Parang maliho yung direction ko. Okay. Minsan sa buhay natin, parang tila ba ang buhay natin, di ba? Parang minsan hindi natin maranasan yung pananampalataya natin sa Panginoon. Remember, God, kung ang pananampalataya lang ang binigay sa atin ng Panginoon Diyos, ang siyang nagtulak sa atin doon, marami siya minsan tinuturo sa atin. Minsan yung pananampalataya na nasasabi natin, minsan pananampalataya lang na nakita natin sa iba, kaya gusto natin gayahin. And sometimes, God,
Explain us na sandali, anak. Sa akin ka ba talaga nananampalataya o dahil sa nakita mo dun sa kapwa mo? Hindi po ganun ang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya natin sa Panginoon, imagine natin, si Abraham, no, umalis siya sa Canaanites, no, ay sa kanyang lugar, no, at pumunta siya sa isang lugar na sabi ng Panginoon, umalis ka diyan, no. Wala sa comfort zone niya. At hindi niya alam kung ano mangyayari, pero nagtitiwala siya sa Panginoon. When we look to Jesus Christ, siya lang yung ating tinitingnan, doon nadidevelop ang faith. Minsan nasasaktan ka, minsan nabibigo ka, pero nakatuon ka pa rin sa Panginoon. Nakikita po natin, yun po yung faith. Hindi dahil lang sa parang nagkamali si Lord kasi bakit nasaktan ako, nagkasakit ako, nadapa ako. May masama nangyari sa buhay ko, pero buhay ka pa rin. Minsan nga lang nanghina ka kay Lord. Minsan nga lang nagduda ka kay Lord. Pero hindi pa rin nababago ang buhay natin kay Lord. Yung pananampalataya na ibinigay sa iyo ng Panginoon Diyos, mangyayari ang bagay na yun. Kung yung pananampalataya yun ay totoo, at magiging totoo lamang ito sa patuloy nating kalakas sa ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga, from faith to faith, it starts with faith and grows with faith. The more we trust God, the more we see His righteousness at work in our lives. Kaya nga alam nyo, kapatid, yung mga circumstances, situation, and trial sa buhay natin, yan yung tungtungan minsan ng Diyos. Para ituruan tayo, para ipakita na He is faithful, na siya ay may plano sa ating buhay, na siya ay may magandang ninanais sa ating buhay. Minsan parang hindi nakakatakot kasi bakit gano'n? Nangyari sa akin ito. Tandaan natin, kay wala kang pananampalataya, kay may pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mangyayari yan sa buhay natin. Dahil minsan, yan ang buhay natin. That's our destiny. Pero kung may pananampalataya ka sa Panginoon Diyos, mapagtatagumpayan mo ang bagay na yan. Hindi ho totoo na kapag ikay nanampalataya, nangyari ang kamalasan sa buhay mo. Hindi po totoo yun. Dahil mangyayari at mangyayari lang. Sabi nga, it's a scapegoat. It's a lie. Dahil walang plano o walang pinalano ang Diyos sa bawat isa sa atin na ikasasama natin. Diba? Jeremiah 29 verse 11. No? Hindi pinalano ng Panginoon Diyos. Plano ng Diyos sa atin ay para sa ikabubuti natin. It continuous journey of believing and trusting. Yan po ang journey natin sa mundong ito. Ang Lord nga, di ba? Pwede niyang pigilan ang sitwasyon niya sa krus. Ang sitwasyon niya sa krus. Ang sitwasyon niya sa krus para ipako siya. Pero hinayaan niya yun. Bakit? Because may purpose si Lord eh. Ang purpose ni Lord, iligtas tayong lahat. Na ngayon, ibinabahagi natin ang good news na ito. Na kung hindi nagsakripisyo ang Panginoon Diyos sa ating Panginoon Kristo, baka wala naman ng palataya. Kasi isipin nila, tagal-tagal naman ng Panginoon, tagal-tagal naman ng pagliligtas. Pero pinakita natin, na, paano ba ako maliligtas? Yun ang mga tanong. Sandali, paano ba ako maliligtas? Lahat ng 10 utos ng Diyos, parang isa na lang hindi ko nasusunod doon. Isa na lang ang sinusunod ko doon. Di ba? Kung yun ang pagbabasihan natin. Pero because God is an atoning sacrifice, no, yung kanyang dugo, no, yun, binigyan tayo ng isang magaan, no, na daan, na pag-asa. Ano yun? Believing in Jesus Christ. Kaya nga doon sa sunod na talata nito ating passage ngayon, sabi niya doon, the just shall live by faith. From the quote doon sa Habakkuk 2:4 nating binasa, it means that those who are made right with God will live their lives trusting in Him. Sa mga taong nagtitiwala. Ang tanong, di ba?
Sa John 3:16, sinabi ng Panginoon, sa Romans 10 verse 9, if you confess in your lips that Jesus Christ is Lord, if for God so loved the world that He gave His only begotten Son, sinabi ng Panginoon. Lahat doon, merong kondisyon. Ano yun? If you believe. Mga kapatid, hindi tayo mabubuhay sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Kundi sa pamamagitan lamang, wala nang ibang daan, ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Okay. Tingnan natin ang mga key points ng talatang ito. Una, salvation by faith. O sabi nga, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Dito sa ating passage na ito, malinaw na sinasabi na ang talatang ito ay nagpapatungkol na kinakailangan nating manampalataya. Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Hindi yung pagsunod na walang pananampalataya. Meron kasing mga tao na sumusunod na hindi naman talaga nananampalataya. For example, tumawag si pastor ng altar call. Sino man gusto sumunod? Dahil yung katabi mo, lahat sila nagpuntahan sa unahan. Ikaw na lang naiiwan doon sa sa upuan. Abay, sandali. Ako naiwan. Susunod ako. Pero dahil sa wala naman sa iyo, wala sa focus mo ang Panginoon, naririnig mo lang yung sinasabi nila, di ba? Pwede yun? Nakikiimik ka rin. No? Pero wala sa iyong buhay. Hindi ka naniniwala. Wala sa iyong pananampalataya. Pero you confess in your lips, pero wala naman sa puso mo. Kaya nga nakalagay doon, if you confess in your lips that Jesus Christ is Lord, no? Kinakailangan po ng believing doon bago ka maligtas. We are saved by believing in Jesus Christ and His sacrifice on the cross. Kaya nga sabi sa atin ng Galatians 2, verse 16. Gayunman alam naming ang tao'y pinagwawalang sala dahil sa pamamagitan kay Hesus Kristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Hesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang tao ay hindi pinawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Amen. Linaw na ho. Hindi tayo inaring ganap sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kautusan na sinasabi po doon, yung 10 Commandments. Dahil pinulfill ng ating Panginoon Diyos ang bagay niyo. Walang sino man ang makapagliligtas sa kanyang sarili sa pamamagitan ng gawa. It's not about good works, but about trusting in what Jesus has already done for us. Kailangan na lang po natin pagtiwalaan ng Panginoon Diyos kasi nagawa na ng Panginoon. Minsan, kaya tayo nagdududa kasi wala tayo nung panahon na yun. At kung siguro babalikan natin yung panahon na yun, 2,000 years ago. No? Baka isa pa rin tayo doon sa sumigaw, crucify Him! Crucify Him! Bakit? Kasi nakigaya na rin tayo doon sa iba. Ay, siguro nga masama itong taong ito kasi ang dami sumisigaw eh. Pero again, alam naman natin na ito is manipulated ng mga politicians na, sabihin natin ng mga Pharisees, ng mga leader ng Jew para sila ay, sabi nga ay, hindi mawala sa kanila ang tithes and offering. Yan po yun, for the love of money pa rin. Hindi sila gawin nilang sacrifice si Jesus Christ sa mga Romans, mga desisyon na pang sarili. Kaya nga, binasak po ng Panginoon Diyos ang kautusan na yun. Hindi na tayo nabubuhay, no, sa kautusan yun, kundi sa finished work natin, Panginoon Diyos. Kaya nga, pinipilit man nung panahon yun, kahit nung panahon na yun, binantayan yung tomb. Laging may way si Lord. Kaya nga sa panahon natin,
Huwag nating isara ang isipan, puso natin sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Yes, kailangan nating matuto muna bago i-share. Pero, hindi ka ba nangangamba na bago ka matuto, ay namatay na yung kaibigan mo, kapamilya mo? So, paano natin gagawin ang bagay ng pag-share? I-share natin yung mga napapakinggan natin. And that is the way. Ibahagi natin sa kanila. Minsan, ang effort natin dyan, tawagan natin, kapatid, napakinggan mo na ba yung isinend ko sa'yo sa messenger? O kaya yung isinare ko? Itatag kita ha. Bakit? Kasi mahalaga ito. Bakit? Kasi may sinasabi sa atin ng Panginoon. Nangusap ang Panginoon sa buhay ng taong ito. Nangusap din sa akin at maaaring mangusap din sa iyo. And that's how we share our faith. That's how we live by faith. Kaya nga doon sa sunod na ating take out, no? We live by faith. We live daily by faith. At ito rin yung pointers natin dito sa ating talata ngayon. We need to live daily by faith. Mabuhay tayo araw-araw sa pananampalataya. Hindi yung nag-altar call na si pastor, doon ka lang nanampalataya. Sabi nga, faith isn't just one-time decision. Sabi nga sa atin ng Galatians 2:20. Hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay, pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Amen. Sabi nga, hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo na nasa atin. Ang buhay natin ngayon ay dapat sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal at nag-aalay ng sarili para sa atin. Ibig sabihin, araw-araw dapat nating isuko ang ating buhay sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos. At patuloy lamang po tayong magtiwala sa Kanyang pamumuno. Sabi nga, it's a daily choice to trust God in everything we do. Kaya nga pagising pa lang natin, no, we need to trust God. Ito po yung naging isa sa mga dahilan ng God's Morning, no, na kung wala ito, personally, sa aming pamilya, sa akin, sa aking asawa, no, it's our daily choice to trust God in everything. Na ipagkatiwala natin sa ating Panginoon Diyos ang ating buhay. Araw-araw, kailangan po natin na magtiwala sa Diyos. Ikatlo, kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon Diyos, ito ang susunod. We grow in faith. Lalago po tayo sa pananampalataya. Kaya nga po napaka-importante niyan. Actually, napausapan po rin namin yan sa Bible study namin kahapon. No? At lagi rin po nating paalala, read the Bible, pray, and spend time with other believers. Tawag po dyan, koinonia o fellowship. Ang fellowship, hindi lang pagtugtog, hindi lang pagkanta. Fellowship po ay mahalaga na pag-usapan ng Diyos. Pagbabasa ng Bible. Sabi nga po, nung una, ako po ay parang boring na boring. Pagkasabihin, basa tayo ng Bible. Bible study tayo. Dati po ako boring na boring. Dahil hindi ko maintindihan. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos, no? Sabi nga, at pagtsatsaga ng mga taong patuloy na nagbabahagi, doon ko naranasan na napakahalaga pala ng salita ng Panginoon Diyos. Kung ang hangin ay mahalaga, higit ang hangin. Kung ang higit ang salita ng Panginoon Diyos sa hangin. No, sabi nga parang ito tila hangin sa ating buhay. Mas higit pa. Sabi nga sa Romans 10:17, di ba?
Faith comes from hearing and hearing. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Kaya nga kung ikaw ay nakapakinig, doon ka naman ngayon mangangaral. Sabi doon, faith comes from hearing and hearing the Word of God. And through that faith, nagbubunga ito sa atin ng pangangaral din. Kaya nga, the more na tayo ay napipid, parang bulkan yan na sumasabog. Parang lindol yan na yumayanig sa puso mo na kinakailangan ko ibahagi ito. Na ngayon, nararanasan natin ng mga bagay na ito na magpapakita rin po na malapit na ang Panginoon Diyos. Tandaan po natin, lumalago ang pananampalataya natin sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. At dapat regular tayo nagbabasa ng Biblia at nakikinig sa mga sermon o pagtuturo na nakabase sa Biblia. Kapag mas nakikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, mas lumalaki ang ating tiwala sa Kanya. The more we know God, the more our faith will grow. Kaya nga po, ang sunod na puntos natin ay share the gospel. Bahagi po natin. Dahil nakapakinig na tayo, may pananampalataya na tayo, let's share. Huwag po tayo matakot. Ay, Pastor, paano po kung may mga tanong na hindi ko alam? Lagi natin tatandaan, pwede tayo maging honest. Kapatid, hindi ko yan alam sa ngayon. At pwedeng sa panahon na ito ay aking ma-search, babalikan kita kung okay lang sa'yo. Kung nais mo pang marinig ang aking opinion patungkol sa iyong katanungan. Hindi natin kaya sagutin lahat ng katanungan ng ibang tao. At sabi nga, hindi natin dapat gamitin ang salita ng Panginoon Diyos para sabihing magaling tayo. Kundi kailangan natin ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos dahil ang Diyos ay nangusap sa atin at dahil ang Diyos ay mabuti. At sa pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon Diyos, tayo mananampalataya, we are called to share the good news with others. Yan po ay Great Commission sa atin. Sabi nga doon ng ating Panginoon, di ba? Sa Matthew 28:19-20. Kaya't habang kayo'y humahayo, sabi niya doon, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, sabi niya, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po ang tinatawag na Great Commission. Inuutusan. Hindi po tayo, it's not debatable or option. Inuutusan po tayo ng ating Panginoong Hesus na pumunta sa lahat ng bansa at gawin ang alagad ng ang bawat taong ating nakakalubilo. Again, lahat ba tayo mag-abroad? Hindi naman po yun. Sabihin po natin, katulad po dito sa ating God's Morning, ang kagandahan po nito dahil sa gift of technology ng ginawa ng Panginoon, hinayaan niya na magkaroon ng Facebook na ngayon, pwede natin gamitin. Sabi nga, ano ba yung meron ka ngayon na maibabahagi mo lang, hindi lang sa iyong paligid, kundi sa ibang tao. Ngayon, may mga nakakasama tayong nasa US, may mga nasa ibang lugar, kahit nila yan, si Sister Maria, na nasa Dubai, magkapatid na Lorena, Ibig sabihin, dapat nating ibahagi ang magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus sa ibang tao o sa bawat tao na ating nakakalubilo. Turuan natin silang sumunod sa ating Panginoong Hesus. At sabi nga doon, may utos bautismuhan sila. Ibahagi po natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa lahat. Mga kapatid, yan po kung magtatapos. At sa ating paksa ito, nangungusap po sa atin ating Panginoon Diyos na siya po ay righteous. Sabi nga, it tells us that God's righteousness is a gift received through faith in Jesus Christ. Isa po itong regalo
na nais ng Panginoon na ibigay sa ating lahat ng naniniwala. This faith transforms our lives. Kung tayo ay mananampalataya, no? Kung tayo, it will talagang babaguhin yung buhay mo. Hindi lang yon, it's enabling us to live in a way that honors God. Dahil sa pagbabagong yon, nagbibigay ito ng papuri sa Panginoon Diyos. Kaya nga tayo mga mananampalataya, let's embrace this truth and strive to live by faith sa bawat araw ng ating buhay. Again, purihin natin Panginoon Diyos at tayo naman po ngayon ay dadako sa reflection. Wenny's Burger. Reflection. Akala ko sa LC. Wenny's Wenny's Burger. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ito po yung aking reflection sa ating pag-aralan ngayon. Pagkilala sa sariling kasapatan. Sa panahon ng nagkakamali tayo, aminin natin ang ating mga pagkakasala. Hindi natin kayang maging perpekto sa sarili nating lakas. Sa halip, lumapit tayo sa ating Diyos at humingi ng tawad. Magtiwala sa kanyang biyaya sa ating mga pagkukulang. Pagyakap sa pananampalataya sa panahong puno ng pag-aalala at kawalan ng katiyakan, pilitin nating magtiwala sa ating Panginoong Diyos. At sasamahan niya tayo sa lahat ng ating mga pinagdadaan ng pagsubok. Magtiwala tayo na mayroon siyang plano para sa atin. Kahit na hindi natin ito maintindihan sa ngayon. Dadating ang panahon, marireveal sa atin bakit tayo dumaan sa ganong sitwasyon at ipagpapasalamat natin sa Panginoon sapagkat hinuhubog tayo ng Panginoon. Itinatama niya ay yung ating landas, ang ating kaisipan at puso para lakaran ang kanyang mga salita. Pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating mga desisyon na ating ginagawa, tanungin natin ang ating sarili kung tanungin natin ang ating mga sarili sa ating mga kilos, gawa at pananalita kung napaparangalan ba ang Diyos at hindi ang ating sarili. Sikapin nating mamuhay ayon sa kanyang mga prinsipyo kahit na mahirap ito. Patuloy na tayo po ay lalago kung tayo ay araw-araw na maglaan ng oras sa pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pakikinig ng sermon o pakikipag-usap sa kapwa Kristiyano upang matuto tungkol sa ating Panginoon. At ibahagi din po natin lahat ng ating mga natututunan sapagkat marami pa po mga tao na kailangan nating bahaginan ng ating mga natututunan sapagkat ito pong mga ibinibigay sa atin ng Panginoon, ito po ay sandatas, gawa ng kaaway, kaya kailangan po nating ibahagi sa iba para sila din po ay makalaban sa gawa ng kaaway at dadami po ang mag-share ng Word of God sapagkat dami na pong kasamaan, dami ng kalamidad na nangyayari. Ito po ay ni-shake na tayo ng Panginoon, ginigising na tayo sapagkat tayo po ay nasa panahon na ng hindi kaiga-igaya. Talagang ang Pilipinas po ay lubog na sa kasamaan na andyan po ang mga pinagkakatiwalaan nating mga politiko na hindi natin alam na talagang sarili na lang nila ang kanilang iniisip. Kaya atin pong ipanalangin ang bawat isa sapagkat wala po tayong magagawa. Hindi po sila mababago sa pamamagitan ng pagpo-post sa social media, pagpatol sa mga nakapost at pakikipag-away sa iba. Mababago po ang mga mga opisyal na nakaupo sa ating bayan sa pamamagitan ng pananalangin. Ang Panginoong Hesus lang po, si Jesus Christ lang at ang Panginoong Diyos ang makakapagbago sa kanila. Wala po tayong magagawa na hindi sayang lang po yung oras natin sa pakikipag-away sa social media. Kung ang oras na yun po ay inilalaan natin sa pananalangin, pinapanalangin natin ang mga taong ito, talagang isinusuko natin sa Panginoon. Ang lahat ng ito ay
ang Panginoon po ang kikilos. Ang Panginoon po ang magbabago ng puso nila upang sa ganun ay mahalin nila ang kapwa nila, hindi lang yung sarili nila. So, yun lamang po. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Pag-ingat po tayong lahat. Amen. Okay. Praise God. Okay, so ngayon naman tayo po ay dadako sa ating mga kapatid online. Yan, ano, na ating mga kasama ngayong araw na ito. At yan, tayo po ay pinangunahan ni Nay Winnie Patual, no? Yan, kasama po natin. At ganoon din si Nanay Gori, no? At batiin natin dyan ang ating mga kapatid sa Chaong Quezon at yan sa Villa Escudero, no? Yan si Nay Winnie Patual, Nanay Gori, no? Benaluz, no? Patual, Malasmas, yan. Sama po natin. At sabi nga po ay, yan, sabi God's morning, no? Yan po ang pagbati ng lahat na nakikita natin dito. Okay, at kasama rin natin ang aking magandang pinsan, no? Diyan sa Cotabato City, no? Kasama natin si Ate Judith Brigulichua Getgano, yan. Yan, kasama po natin din. At syempre, ang mula ulit sa Bulacan, Chao, kasama rin po natin ang Kuya Chris at ang Ate Marta. Yan, no? God's morning po. Yan, Artillaga. Yan, batiin na natin ang Silang Artillaga family. Yan, God's morning po sa lahat. At yan, dito naman sa San Pablo, kasama po natin ang Nonoso family sa pangunguna ni Ate Nela Nonoso. Yan, sharer po natin yan. Yung mga nauna nabanggit natin yan, si Kuya Chris, si Nay Winnie, si Ate Nela, si Nay Gori, at ang aking pinsan, no, si Ate Marta. Yan, mga sharer po natin yan. At ganoon din si yan, kasama natin from USA, no. Kasama rin natin si Nurse Abby, no. Daw, no, batiin natin ang Daw family, buong Daw family, saan mang sulok ng mundo, no, especially dyan sa USA, ang Daw family, no. Yan, yan, kasama rin po natin, ayan, si Apong Tina dyan sa Kapas Tarlac, no, Barangay Kutkut. Yan, ang Kapadosa family. Yan, ang asawa po na aking partner, si Architect Arnel. Yan, kasama rin po natin sa mapagpalang umaga, no? Diyan sa ating lugar dyan, no? Yan. At sino pa ba? Yan, kasama rin natin ang aking kapatid mula naman sa Santa Rosa, Laguna. Ano, kasama po natin si yan, aking kapatid Caroline Mercado. Yan, no? Diyan. Yan, pagbati sa bawat pamilya, no? Na nandito. Diyan, mula naman po sa Bacolod, no? Kasama po natin ang Pios family. Yan, ang Kuya George Pios, mapagpalang umaga. At mula naman po sa Tanyo family at Azucena family. Yan, kasama po natin si Ate Carmeline, si Julene, si Pau, si Tyron, no? Kasama po natin, no? Sa mapagpalang umaga. At syempre, ang haligi ng tahanan, si Brother Arthur Tanyo, no? Yan. At yan, okay, pag-iingat, no? Sa lahat, sabi nga ni Nay Gori, no? At kagalingan sa may sakit at sa pamilya ng lahat. Yan. At kasama rin po natin, syempre, ang ating sharer din, no? Si Pastora Fe Andal Artillaga, ano? Yan. Ang ating birthday girl. Yan. Wala po sa Andal Artillaga family. Yan. Kasama po muli natin ngayong umagang ito. Yan. At yan. Okay. Yan. Okay, sa lahat to. Pag-iingat kay Christian, no? Po, may sakit nga po si Christian, ano ho. Siya po yung nilalagnat, no? Kay Christian Samson at saka niyang buong pamilya, no ho. Yan, patuloy nating ipanalangin din ang mga may karamdaman, Kuya Chris, si Joseph, no? Lahat, no?
At syempre kasama rin natin ang aking kapatid, si Ate Cindy dyan sa Pampanga. Cindy Mercado, yan, sharer din po natin yan, no? Yan, mga warrior ni Lord, no? Nagsishare ng gospel. Yan, at syempre kasama rin natin si Brother Ian. Yan, sharer din po ito. Yan, no? Ingat sa pagmamaneho, kapatid. Yan, at ayan, God's morning. Okay, sabi dito ni Naigori, Lord, sa iyo po kami nagtitiwala, sa iyo po namin inahabilin ang kaligtasan naming lahat. Ikaw po makapangyarihan sa buong sanlibutan. Salamat po. Okay, sa pagbati sa lahat ng pamilya, sabi nga ni Naigori, yan. At siyempre kasama rin natin ito, si Sister Alma Tatel, no? Diyan sa Pila, Laguna, no? Ang Tuliric Church, no? Yan. At regard sa lahat ng mga kapatid dyan, no? Mga nakasama rin natin sa anniversary, yan, sa pangunguna ni Pastor Eds Rona, dyan sa lugar na yan, okay? Yan, good morning sa inyo lahat, okay? Sino pa ba? Sabi dito na, sabi ni Naywini, ay, Pastor, sorry po, napindot ko po ang angry. Okay. Pwede naman pong baguhin yan. Yan, okay po. Okay. Ayan. Sabi rin ng ating isang sharer, no? Sabi, the gospel reveals that we made right with God through believing in Jesus Christ. To live by faith means trusting God daily, believing in His promises even when we don't see the outcome. Sabi nga, our faith is not just the start of our journey with God, but the very way we continue to walk with Him every day. God bless everyone. Amen. No? Talaga pong yan. Talagang tayo ay dapat manatili bawat oras, bawat minuto ng ating buhay sa mundong ito na may pananampalataya sa Diyos. Yan, at kasama rin natin siyempre aking magandang nanay, no? Corazon Getgano Mercado, at pagbati sa lahat ng aming mga kapag-anak, no? Getgano Mercado family. Okay. Yan, purihin po ating Panginoon Diyos, Sister Alma, no? At sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Salamat din po sa inyong pagbating ito. Praise God po rin sa buhay ninyo. Okay? Yan. At syempre kasama rin po natin si Attorney Fanjalan. No? Wow, praise God po, Attorney. Isang pagbati po sa inyo. At isang magandang umaga po. Okay, so tayo po ay manalangin. Let's all pray. Heavenly Father, we thank you sa araw na ito at sa aming napag-aralan. Lord, patuloy naming dalangin ang iyong patnubay sa bawat isa. Patuloy kami, Panginoon, na nananalig, Panginoon, hindi dahil sa lakas ng aming kakayahan, kundi sa lakas ng iyong presensya. Kaya po, Panginoon, sa oras at araw na ito, O Lord, ikaw po ang aming pinupuri, pinasasalamatan, at patuloy, Panginoon, na dinadakila sa aming buhay. Ikaw ay mabuti, ikaw ay makapangyarihan, at ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay ng kalakasan. At ikaw din yung Diyos na siyang sumusupil at kayang sumupil sa gawa ng kaaway sa aming buhay, sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya ang aming pong dalangin, Panginoon, patuloy kang mangibabaw, O Lord, at piliin namin, Panginoon, ang pagsunod sa iyo. Mangibabaw ang iyong kabutihan ito, ang iyong presensya, at ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maghari sa aming buhay. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa aming mga kapatid na ngayon ay may karamdaman, Panginoon, mga nabanggit, mga hindi nabanggit namin mga tao. Lord, alam po namin na talastas mo ang sitwasyon ng bawat isa. At sa aming mga kapatid na may karamdaman, nangihina, nanlulupaypay, Panginoon, kami po ay nagtitiwala na ikaw ang Diyos ng kagalingan. Ikaw ang Jehovah Rapha, na ang ibig sabihin, ang Diyos ng kagalingan. At sa iyo, Panginoon, nagmumula ang lahat ng ito. At sa iyong biyaya, Panginoon, ang dalangin po namin ay pagkalooban mo kami ng pananampalataya na katulad, Panginoon, ng inaasahan at aming napag-aralan, Panginoon, na siyang nagpapagaling,
na siyang nagbibigay sa amin ng direksyon, na siyang nagbibigay sa amin ng provision sa lahat ng aming ginagawa, sinasabi, at Panginoon sa lahat ng aming layunin, Panginoon. For our very purpose, O Lord, ang dalangin po namin, Lord, your will be done, O Lord. At sa puntong ito, Lord, ikaw po ang aming pinupuri, pinasalamatan, at patuloy na maghari sa aming buhay. We trust our lives, O Lord, to you alone, O Lord. Heavenly Father, ikaw po ang Diyos na siyang naglilikha ng lahat at gumagabay sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at sa iyong anak na si Jesucristo na siyang nabayubay, O Lord, sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkakaloob ng regalong ito na katulad ng pagbibigay mo na iyong anak sa amin upang kami, Panginoon, ay maligtas at magkaroon ng relasyon at manumbalik sa iyong piling. Again, O God, we thank you and we praise you. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, mga kapatid, sa puntong ito, tayo po'y patuloy na manampalataya sa ating Panginoon Diyos. Dahil po tayo nagtatapos. Mga kapatid, God's morning, everyone. Ay, ingat nga po pala tayo. Medyo maulan dito sa San Pablo. Ingat po tayo lahat. Dala ng payong.